Hallelujah! Sabi sa Isaiah 60 verse 31, ang nananatili sa Panginoon ay pinalalakas na tulad ng isang agila na lumilipad. Ang sabi doon, lahat tayo tatakbo pero hindi mapapagod. Tayo ay lalakad pero hindi tayo manghihina. Amen! Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, na pupuri at nagtatagumpay. Lilipad na parang agila, kakampay ang mga pakpak, hindi mapapagal. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Narito kami ngayon sa iyong harapan. Dala-dala ang pangako mong nakalaan sa iyong mga anak na walang humpay, na pupuri at nagtatagumpay. Sabay-sabay! Lilipad na parang agila, kakampay ang mga pakpak, hindi mapapagal. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Hayag ang balitang ikaw ang Diyos, at kami ay minahal mo ng lubos-lubos. Kaya ngayon ay nagtatagumpay at handa kaming sabay-sabay. Lilipad na parang agila, itakampay ang mga pakpak, hindi mapapagal. Lilipad na parang agila, ahayos sa buong mundo, isisigaw ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah! Patuloy natin purihin ang pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Amen! Tunay nga wala tayong kontrol sa mga pangyayari sa nakaraan. Subalit, meron kang pang kontrol sa mga nangyayari sa pangkasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito po sa Thursday Celebration. Kung papaano tayo haharap sa mga pangyayari itong bagong taon ng buhay natin.
Kamusta po ang ating mga taga-subaybay na nadaragdagan tuwing Huwebes? Naku, padagdag ng padagdag pa. Thank you po sa pagtitiwala ninyo at sa pag-tune in ninyo, especially sa pag-share niyo sa mga friends niyo. I'm sure nakakatulong po tayo sa kanila kahit papaano, di ba? And salamat po sa suporta ninyo. Tuwing nanonood po kayo dito, nagsasupport na rin po kayo ng ating programang itong Thursday Celebration. Again, salamat po sa pag-share, pag-like, at pag-subscribe. Thank you so much. At pagbati rin po sa mga friends natin, mga kapatiran natin sa Hong Kong, Bahrain, Canada, US, Malta, Spain, Japan, Germany, London, Russia, at France, at iba pang mga bahagi ng mundo. Salamat sa pagsubaybay ninyo ngayon. Kamusta po ang mga Central families right here in Cubao, Quezon City? Ang MMNR, MMSR, South Region, North Region, Regions 1, 2, 3, 4, 5, and 12. Wow, ang dami na po nating naaabot. We pray na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan at excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang bagong taon na to ay magbubukas sa atin ng mga bagong opportunities, bagong pag-asa at bagong mga tao na ating makakasalamuha. Salamat sa Lord. Pasalamat po tayo sa Diyos. Araw-araw po magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. So let's just come together and pray for our nation and Israel. Lord, salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Lord, malapit po kami sa iyo, Diyos Ama. Pinapanalangin po namin ang Israel, ang bansa mo, Panginoon. Thank you, Lord, na Lord, patuloy niyo po silang kausapin, Panginoon. Lord, na matanggap kanila, O Diyos, ang plano mo para sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord, that they humble themselves before you, O God. And Father, we pray, Lord, wag na mamalalanta ang gyera na to, Lord, sa pangalan ni Jesus. Lord, ganoon na rin ang bansang Pilipinas at sa kalagayan namin ngayon, Panginoon. Marami po kaming mga problema, pero dahil sa iyo, Panginoon, meron kaming pag-asa, Lord. Father, touch the Philippines, oh God, Lord. Touch our economy, Lord. Touch our mga young people, Lord. Touch the mass media, Panginoon, agad sa Pilipinas, that they may bring glory to you alone. Thank you, Lord. Magpadala po kayo ng mga anghel, Lord, the battalions of angels over our nation, the Philippines, Luzon, Visayas, at Mindanao. Yan po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So po natin kalilimutang mag-pray para sa ating bansa. At tuwing tayo kakain po ng ating meals, mga kainan natin, ay huwag niyo kalimutang ipag-pray din ng Israel. Medyo tuloy-tuloy pa po ang gyera doon. So we want the Lord's will, ang nais niya, ang mangyari sa bansang yun at sa mga bansang paligid. Ang pag-unlad natin ay hindi lamang sariling kayod, okay? Minsan kasi akala natin sariling kayod lang tayo umuunlad at diskarte, di ba? Kundi sa pagtitiwala sa banal na spirito, sa pamamalakad ng ating buhay, di ba? So meron pong buhay na buhay ang banal na spirito at siya ngayon ang present Godhead sa panahon natin para tulungan tayo, no, sa araw-araw nating pamumuhay. Hayaan natin na siya ang magmaneho ng ating pang-araw-araw na buhay. Bawat desisyon natin ay kasali siya. Isali naman natin ang banal na spirito. Huwag natin siyang i-cancel out. Okay? Let Him know kung ano yung mga ninanais mo, kung ano yung mga pinaplano mo, then just let Him know. And God will help you. Tunay na kaiba ito sa dating old life natin. Kung titignan natin buhay natin, tapos nung na-born again ka, iba ang buhay mo noon at ngayon. Tama po ba? Ngayon, na sinurrender na natin ang buhay natin sa Diyos, ay siya na ang magpapalakad nito. Kasi sinurrender mo na eh. So, hayaan mo siyang magpalakad ng buhay mo. Pumayag na tayo na ang Panginoon Jesucristo na ang sentro ng buhay natin. Hindi na yung ating sarili, pero si Lord na ang sentro. Iikot na doon ang buhay natin sa ating Panginoon Jesucristo. Kung anong gusto niya, kung ayaw niya, di ba yun ang ating susundin? Example, sa ating pagsasalita, di ba? Sa ating pag-iisip, no? Sa ating mga kilos, at sa ating pakiramdam. Tayo ay nakakaayon sa lumikha sa atin. Umayon tayo sa anong gusto niya.
Maraming nasaktan na tao ay yung may mga wasak na buhay ay nagsikap namang buuin ang kanilang buhay. Kadalasan ay hindi nagtatagumpay. Hindi sila nagtatagumpay at sumusuko na. Sa kanila, sinasabi ko na tayo na at magsanay. No? Let's go training. Iayos natin ang buhay natin na may komunidad. Matuto tayong sumamba sa Diyos. Yan, manalangin at magbulay ng salita ng Diyos sa Biblia. In other words, kailangan tinutulungan din natin sarili natin sa spiritual life natin. Hindi mo pwedeng isang tabi ang spiritual life kasi wala akong panahon dyan. Napaka-importante po niya. No? Natitrain tayo, nagsasanay tayo na makinig ng salita ng Diyos, magbasa ng Bible, mag-pray sa Panginoon na may pananampalataya. Diba lumalakas yung ating pananampalataya, kaya yung buhay po natin naaayos. No? Pero kung diskarte lang natin, medyo mahirap po. Kasi marami tayong masasalubong na kontra naman doon sa mga dinidiskartehan. Diba? So, ang lahat ng ito ay makakatulong, no? Pag tayo ay nagtitrain, pag tayo ay nananalangin, nagbabasa ng Bible, makakatulong sa paglinya natin sa banal na spirito ng Diyos. In other words, kakasayahan tayo ng banal na spirito kasi itong ginagawa natin eh. Although parati siyang nakaalala, tutulong siya kahit paliko-liko na yung buhay mo, gagawa siya ng paraan para mabalik ka niya sa Diyos. Kaya maganda po na nakikibahagi tayo sa ating Spirit-filled church. Na talagang meron kayong church na Spirit-filled. Kung saan tayo ay sinasanay sa pamumuhay ng salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos ay pinipreach at ina-encourage yung mga tao na isabuhay yung salita ng Diyos. Hindi lang pakinig dito, labas sa kabila. Kasi meron kang spirit and we have spiritual life. So kailangan natin, meron po tayong sususugan ng ating spiritual life by the Word of God and by the power of the Holy Spirit. Of course, di ba, kung wala kayong pupuntahang iba, dito po kayo sa Jesus Christ Saves Global Outreach. Ito po ay isang place of training. This is Spirit-filled church kung saan po ay maraming mga taong lumalago, maraming mahirap na umokay na yung buhay nila dahil sila po ay nanampalataya sa salita ng Diyos. Ang pagsasanay o training ay makakatulong ng makabigay ng direksyon sa inyong buhay. Kasi minsan wala tayong alam di ba, sa mga gusto ng Lord or precepts ng Lord, itong kailangan, ito yung talagang aayos ang buhay mo. Wala tayong alam doon kasi sarado ang Biblia sa atin. Pero ngayon bukas na ang Biblia, so, nasa atin na po yun kung tayo po ay we will go on training. Di ba? Tignan niyo yung mga sports people. Hindi naman sila sasabak sa laban ng, let's say, volleyball or basketball. Hindi sila nagtitrain. May trainer sila. Meron silang mentor. May coach sila. Di ba? Ganon din tayo sa spiritual life natin. Hindi ka pwedeng mag-iisa. Kailangan may mga kasamahan ka rin na mag-encourage sa'yo, magtuturo sa'yo. Meron din tayong coach. Amen. Praise God. Ang pinaka-chief coach natin ng Holy Spirit na the present Godhead sa kalagitnaan natin ngayon. Kaya, hindi po ito perfection. Sabihin mo, ako makag-perfect na ako dyan. Hindi ang pangalan mo naman ay hindi perfecto. Di ba? Ito ay napakalaking tulong. Nagte-training tayo, nagsasagawa tayo, nag-a-attend tayo ng mga power-filled life spirit, seminars, di ba? Laking tulong po sa iyo at sa akin. Maari lang itong mangyari, no, kung tayo para umunlad. No? Mangyayari lang po ito kung gusto nating magbago or may magbago sa atin. Dahil naisin mo rin, no? Parang sabi mo, parang ang tagal ko ng hirap na hirap sa buhay, Parang ang tagal ko ng parang nakapark na nung buhay ko, wala nang sigla. So, nasa iyo po yan kung gusto mong humingi ng tulong sa Panginoon, kung gusto mong maging part ng church, part of a community, because a church is a community. Magkakakilala po tayo doon. Hindi yung church ay pag Sunday lang kayo nakikita, tapos hindi pa kayo nagbabatian, di ba? Minsan pinipilit pa ng ministro na makipagbatian ka, di ba? Pero sa totoo lang, ayaw mo naman makipagbatian, di ba? So kung gusto nating magbago, at may bago sa atin, nasa sa atin po yun.
Kaya naririto po ang programang ito para encourage kayo. Diba? Paano tayo magtatagumpay sa buhay, lalo na itong bagong taon, 2024. Kadalasan ay inaalala natin ang mga karapatan na, kahit na kinilala natin ang Panginoon Kristo, parating ay karapatan ko yan, na ating Panginoon sa ating buhay, kaya kilala mo na si Lord. Diba? Ini-insist ba? Hindi pwede yan. Karapatang akin lang yan. Diba? Kasi mas mainam kung tayo ay magpapasakop sa authority ng ating Lord. Pasakop ka. Kasi siya naman ng Lord, siya ang Panginoon. Meron ba namang Panginoon na hindi sinusunod? Diba? Kundi sabi ng tao, Panginoon lang, hindi Panginoon. Na wala namang ninais ang Lord, wala siyang ninais kundi bigyan tayo ng kalayaan. Ang nais niya ay makaangat tayo mula sa ating mga emotions or damdamin na kadalasan ay taliwas sa mga plano niya para sa atin. Malayo, di ba? Minsan yung mga damdamin natin, malayo sa gusto ng Diyos. Gusto mo nang gawin to, pero alam mo, ayaw ng Lord. Upang maging tayo nga ang mga taong nais niyang maging. Di ba? Yung pinlano niya sa atin, matupad pag tayo ay masunurin sa Panginoon. So, iwanan natin kung saan tayo napaalipin ng kadiliman. Kung sakasakaling, naging magulong buhay mo, na ka sa bisyo, sa mga takot, kawalan ng pag-asa, gawa po ng kadiliman yan eh. Parang dinidikdik ka parati, wala kang provision, di ba? Gawa ng kadiliman yan. Iwanan na po natin yan. Total, bagong taon na. Meron tayong bagong buhay, bagong pag-asa. At isipin natin kung anong magagawa natin sa ating kalayaan kay Kristo. Ngayon na kay Kristo na tayo, marami po tayong magagawa. Pag-isipan niyo po yan. Paano tayo makakatulong? Anong gagawin nating maganda, di ba? Kung tunay nating nais magbago, then gagawa tayo ng mga pagbabago. Yan, minsan maaga tayo magising para hindi tayo malilate sa trabaho, or pag Sunday, di ba, nauuna na tayo sa bahay, mga anak natin ay dinadala natin sa church, no? Hindi yung nakita ng mga anak mo, alauna, tulog ka pa, di ba? Tapos na lahat yung service, di ba? Pero dapat nangunguna yung mga magulang na sa pag-aakay sa mga anak, papunta sa church. At alam niyo, lalaki po sila na nagmamahal sa Diyos. Pero kung tayo mismo hindi nakikita sa atin yung pagmamahal na sa Diyos, tamad-tamad magpunta sa church, yung Bible, nakadisplay lang, di ba binabasa, at nakakalimutan pang mag-pray. Minsan yung mga anak pa nagpapalala, oy, pray na tayo, di ba? Kaya baguhin po natin yon. Okay? Mahal niyo pa ba ako? Thank you, Lord. Ito po ay para sa ating kabutihang lahat. Ako din minsan po nakakalimot, kaya pinapaalalahanan din ako. Pinapaalalahanan ko yung sarili ko, papaalala din sa akin ang banal na Espiritu. Ayusin natin ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Kaya po natin yan. Patuloy tayo sa trainings o pag-aaral ng mga prinsipyo ng Diyos. Itong 2024, yung mga trainings natin nung last year, patuloy po natin gagawin yan. No? Ay, yung mga sundalo nga, training po ng training yan, hindi tumitigil ng training. Lahat ng mga sa marketplace, nagtitraining po sila. Naku, yung mga Kristiyano, tulog, di ba? Ayaw mag-train, hindi ma-attend ng mga seminars na Christian or whatever, di ba? So, hayaan natin na ang Lord ang mag-set up ng expectations natin at yung mga inaasahan natin. Hingi tayo sa Lord, Lord, gusto ko yung mga expectations mo ang makuha ko. Gusto ko yung mga inaasahan ko, Panginoon, ay mangyari nga at ito lahat ay galing sa'yo. Gusto ko, Lord, yung desires ng puso ko galing sa'yo. Kasi itong puso na to deceitful. Di ba? Hindi lahat ng desire niyan tama. Tama o tama? Tama po yun, di ba? Kagaya na nga na isulat ni Pablo sa Filipos chapter 1 verse 6, na titiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Filipos chapter 1 verse 6. Sa bikang Ingles, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus
Christ. Philippians 1:6. Kompletohin ng Panginoon yung mga plano niya sa atin. Huwag kayong mainip. Amen. Just be patient. Okay? Pero kailangan po may mga pagbabago tayo. Naisin natin na magbago. Alam niyo po, seryoso ang Panginoon dito. No? Yung pagkompleto ng mga plano niya sa atin. Yung iba na sa kalagitnaan na, yung iba malapit na matapos, di ba? Kaya, dapat seryoso din tayo dahil seryoso si Lord. Gusto niyang mapabuti ang buhay natin. Gusto niyang mapasagana tayo. Yun ang nais niya. Siya ang mag-aangat sa atin. Sa bawat isa sa atin, iaangat ng Panginoon kung saan ka naroroon ngayon. At lahat ng ito ay nag-uumpisa sa iba't ibang punto ng ating buhay. Amen. Kung saan yung sinurrender mo sa Lord, then doon ka umpisa ng Panginoon. Pag sinurrender mo lahat, then mas madali po makagalaw ang Panginoon sa ating buhay. Kapag nagtiwala ka sa Panginoon Jesucristo, patatawarin ka niya at tatanggapin niya ang bawat isa sa atin. Yayakapin ka pa. Di ba? Pag punta ka sa Panginoon, nagrepent ka, may ka ng tawad, then patatawarin tayo ng Panginoon. At dahan-dahan niya tayong inaayos at binabago. Hallelujah! Isipin natin, yung mga failures natin, wala naman taong walang failures. Lahat tayo may failures, mga hindi natupad na parang hindi naging successful yung mga projects natin or whatever. No? So, isipin natin mga failures na yan. Failure sa pag-aaral, failure dito, failure doon, di ba? Yung grade mo, puro baksak, bumaksak, di ba? Isipin natin yung mga failures natin. Ay, hindi naman fatal. No? Hindi naman to the end na ng buhay mo. Tama? Hindi naman to katapusan ng buhay. Tama o tama? Siyempre, tama po yan. Kahit nag-fail tayo, ay pwede tayong tumayo ulit. Umpisahan natin ulit. Ang Diyos natin ay mapagmahal. Ang Diyos natin nagre-restore. Binabalik niya, pinupulot niya yung mga parts ng life natin para siyang isang magaling na artist, di ba? Kunin niya yon, ididikit-dikit niya yon hanggang mabuo ulit tayo. Parati siyang ganyan. Ganyan siya, ganyan yung ugali niya, nagre-restore siya. Kahit sa tingin mo, ang lalim-lalim na ng kasalanan mo, pag ikaw humingi ng tawad sa Panginoon, then patatawarin ka ng Panginoon. At hindi siya nagbabago. Tunay na wala na tayong kontrol sa mga nangyari sa atin nung nakaraan. Diba? Hindi ka na nakapili kung sinong magulang mo. Wala na, tapos na yun eh. Subalit, kaya pa nating kontrol ang ating ngayon at bukas. Meron tayong pag-asa. Kasama natin ng Panginoon even today. Nakasama natin ng Panginoon, tutulungan tayo ng Panginoon na ang taon na to ay ma-realize natin ang mga blessings niya at yung mga paghuhubog niya sa atin. Binabago tayo ng Panginoon araw-araw. Ang nais ng Panginoon sa atin ay ang pagbabago. Kagaya ko po, binabago pa ako ng Panginoon araw-araw. Pinaglilingkuran ang Diyos. Naisin niya na pinaglilingkuran din siya. Kasi siya Lord eh. Ba't po pa siya tatawaging Lord kung ayaw mo naman maglingkod, di ba? Halimbawang sasabihin nung pastor, o maaga tayo bukas on time. 9 a.m. nandito na kayo. O, siyempre magsusumikap ka. Dahil si Lord ang piniplease natin. Tayo po ay mag-worship at 9 a.m. Andun ka na. Paglilingkod po yun. Or na-assign kang usher, or na-assign ka sa communion assistant, or whatever na-assign sa'yo, mga ministers sa church din, pinaglilingkuran po natin ang Diyos. Dahil na-process na niyang lahat at nagpatawad na siya sa lahat. Nangyari po ito dun sa Cross of Calvary. Doon po ay tumigil sa kanyang dugo. Doon po ay napatawad tayo, nahugasan tayo. Kaya makakalapit po tayo sa Kanya kung tinanggap natin siya sa ating buhay at sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Then, makakalapit tayo sa Panginoon bilang mga anak niya. Wala na tayong maggagawa pa upang lalo niya tayong ibigin. Wala ka na magagawa para ibigin ka. Iniibig ka na ng Diyos period. Hindi mo na kailangang ano pang mga gimmick para ibigin ka ng Diyos. Ang Diyos, He decided to love us, to love you, to love me, period. At wala na rin tayong kayang gawin upang mabawasan
ang pag-iibig niya sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Di ba napakabuti po ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon sa Kristo ay makaabante tayo sa kalayaan sa Kanya na may malinis na konsyensya. Yun ang gusto niya. Diba? Gusto niya yun, umabante tayo. Malinis ang konsensya. Sa pinakabuod ng ating buhay, yung core ng buhay mo, ay maaari tayong magkaroon ng kapayapaan or peace. Ganon din ang pag-asa at kagalakan. Kasi sa kingdom of God, merong kapayapaan, may kagalakan, at may katwiran. Yung tuwid na lakad. Okay? Thank you, Lord. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, na pwede niyong pagbulay-bulayan. Bakit mahalaga na ang Diyos ay nakasentro sa ating buhay, lalo na sa ating pagharap sa mga tukso at pagsubok? Bakit mahalaga po nakasentro si Lord sa atin? Anong gagawin natin pag may problema? Okay, sagutin niyo po yan. Pwede sa chat or pwede niyong ilagay na lang sa notebook niyo. Kayo po ang magbubulay-bulay dyan. Okay, babalik ko yung unang tanong. Ang tanong ko sa inyo ay bakit mahalaga na nakasentro ang Diyos sa buhay natin? Napag-isipan mo na ba yun? Halimbawa, Kristiyano ka na, si Lord ba ang center ng buhay mo? May mga iba pang si Lord na sa isang tabi lang ng buhay mo. Andun siya sa labas ng puso. Andito lang sa may side, di ba? Pero iba yung nakasentro. Pero kung talagang follower of Christ tayo, si Lord po ang nakaupo sa trono ng ating buhay. Okay? So, ang pangalawang tanong ko sa inyo ay, sino-sino ang tumulong sa inyo upang makalakad kayo na may kabuuan kay Kristo? Meron ba mga taong tumulong sa inyo? Dati napaka-broken mo noon, di ba? Pero dahil in-invite ka sa church, nagpunta ka sa isang community, okay, maraming taong tumulong sa iyo para mabuo ka ulit. Naalala niyo ba yung mga taong yun? Thank you, Lord. Okay, lista niyo po yan para mapapag-pray niyo sila, mapasalamatan niyo sila. Ngayon, ang pangatlong tanong, sino kaya ang matutulungan mo naman ngayon sa paglakad sa tagumpay ng buhay? Sino ang matutulungan mo? Okay? Sa paglakad sa tagumpay ng buhay. May papaalala sa iyong Holy Spirit. Itong mga friends mo, itong mga dati mong katrabaho, itong mga kapitbahay mo, itong magulang mo, itong kamag-anak mo, di ba? Alam mo, may mga tao naghihintay lang sila ng may mag-share sa kanila ng gospel. Parang parang ayaw nila, pero pag-pray mo sila, tapos sharean mo ng gospel. At meron din mga tao naghihintay ng ating tulong at kalinga. Hinihintay nila yan. Tulong natin at kalinga. So yung tatlo na yan, sagutin niyo po yan, ha? Praise God. Bakit kailangang center si Lord ng buhay natin? Kung may problema tayo, ano ang gagawin natin? Amen po ba? At yung pangatlong tanong ay, pangalawa ay kung sino yung mga tumulong sa'yo na makalakad ka ng matuwid. At yung pangatlong tanong, sino naman ngayon ang matutulungan mo na makakilala sa ating Panginoon? Okay, tingin mo may problema, lapitan mo, sabihin mo, kaibigan mo naman siguro yun, di ba? Pwede ba kitang ipag-pray? Di ba? So, yun po ay malaking tulong sa kanila. At lahat po ng yan ay nangyari nung una tayong tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, kahit may problema tayo sa buhay, meron tayo daladalang kagalakan sa core natin, sa loob-loob natin. So, isa nating maaring gawin ay anyayahan ng Panginoon sa ating buhay, mismo sa ating buhay. At hindi naman po siya mahirap anyayahan. Si Lord gusto nga niya yun na ina-acknowledge natin siya. Dahil nakarinig tayo ng gospel, kagaya ngayon, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, siguro na ito na yung oras mo. Sa bagong taon na to, natanggapin mo ang Panginoon sa Kristo, anyayahan siya sa iyong puso.
Sabi po sa Romans chapter 10 verses 9 and 10, sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka siya'y nabuhay na muli, na binuhay muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Mga taga Roma chapter 10 verses 9 and 10. Sa wikang Ingles, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Romans 10, 9 and 10. So may connection po yan, yung bibig at puso. Sabi, paano tayo maliligtas? Kung tunay na sumasampalataya ka na si Jesucristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binuhay siyang muli, nabuhay siyang muli pagkalipas ng 3 araw, at siya ay buhay magpakailan paman. Amen? Praise God. So, bigyan niyo po ako ng privilege na malid ko kayo ngayon sa prayer of salvation. Sige po, ito po ang iyong araw na ginuman ng Diyos para sa iyo. Marahil marami ka ng katanungan sa buhay. Marami ka na rin hinagpis sa buhay. Kaya ang Panginoon, by the power of the Holy Spirit, ay dinala ka sa broadcast na ito upang makatanggap at makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Ito na po mag-uumpisang relasyon natin sa Panginoon. Sabihin niyo po ang panalangin ito mula sa inyong puso, Ama, sa pangalan ni Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa araw na ito, Panginoon, inaanyayahan kita sa aking buhay. Inaanyayahan kita sa aking puso. Ako po'y nananalig na ikaw, Panginoong Hesukristo, ang anak ng Diyos. Ikaw ay nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo. Subalit inilibing at subalit pagkalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. Yan po ang aking pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise God. Kung ginawa mo yan, then ang sabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ngayon consider yourself a son or a daughter of God. Amen. Anak ka na ng Diyos. Amen. Kung galing sa puso mo yung pananampalataya mong yan, then you will walk in the goodness of God. Okay? Ang gagawin mo na lang ay kumuha ka ng Bible mo, basahin mo to, at araw-araw mag-connect ka sa Panginoon. Mag-pray ka. You don't have to memorize your prayers. Okay? So, hindi na kailangan i-memorize yun. Yan po ay galing sa puso. Ama, sa pangalan ni Jesus. Yan po ang prayers natin. Amen. Praise God. So, isulat mo po ang inyong pangalan kung sa chat box kung tinanggap mo ngayon si Lord. What else? Papadalan po namin kayo kung nais nyo ng free New Testament Bible. Libre po yan. I-mail po namin sa inyo. You can pick it up dito po sa ating address sa Cubao. Mamaya po ay makikita ninyo. Thank you, Lord. So congratulations for receiving the Lord this day, Thursday celebration. At ang dami po mga anghel ang natutuwa sa langit. Nagpapalakpakan sila dahil tinanggap mo ang Panginoon sa iyong buhay. God bless you and we will hear from you. Thank you, Lord. Nais ka naming tulungan para ikaw ay lalong lumago. Ngayon pupunta na po tayo sa isa pang gift ng Holy Spirit sa atin. Yung kaligtasan, gift po ng Lord yun. Ganun din po ang baptism of the Holy Spirit. This means an overflow of the Holy Spirit sa ating buhay. Sabi po sa Matthew chapter 3 verse 11, as for me, sabi ni John dito, John the Baptist, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, and I am not fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit
and fire. Amen. Binabautisman ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko. Mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na spirito at sa apoy. Amen. Mateo chapter 3 verse 11. Amen. At meron pang dinagdag ang Panginoon sa kanyang salita. Do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng banal na spirito. Efeso chapter 5 verse 18. Minsan po ay mga tao naglalasing sila para makalimutan ng problema. Pero hindi po totoo yun eh. Lalo ka magkakaproblema. Sakit ang ulo mo, tapos magkaka-liver disease ka pa. The additional problem yun. Pero ang sabi, kung tayo itatanggap sa banal na spirito, tutulungan niya tayo. Yung alak, that's a different kind of spirit. Na devilish po yun. Pero ang banal na spirito, ginaya niya kasi. Diba yung parang ginawa niyang spirit? Diba? Pero ang banal na spirito, yun po yung original. Na ginawa ng Diyos, pinababa niya ang banal na spirito. He's of the equal Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy. Equal po silang tatlo. But bumaba siya upang tulungan tayo. Na hindi tayo maging ulila. Kahit umakyat ng Panginoon sa Kristo, may kasama pa rin tayo ang banal na spirito. And He's so faithful. Tapat po ang banal na spirito, hindi niya tayo iiwan. Kahit anong mangyari, hindi tayo iiwan ng banal na spirito. Amen. So, paano natin matatanggap ang overflow na to ng Holy Spirit? Una, naisin po natin. Sabi mo, Lord, I long for that baptism. Gusto ko po yan, Panginoon, mag-overflow ang Holy Spirit sa buhay ko. Kailangan ko po yan. Lalo na pagharap ko sa mga maraming challenges, di ba? Hindi naman nawawalan ng challenges ang buhay. Pero kung kasama niyo ang banal na spirito, well, meron kayong shield. Merong taga-sangga. Di ba? Meron kayong katabi. Di ba? Meron kayong kasama na lumalaban sa mga hamon ng buhay natin. So, una, naisin natin. Pangalawa, isurrender po natin. Lahat yung mga nakasiksik sa isip natin, sa puso natin, sa pangloob natin, iso-surrender po natin lahat yan sa Panginoon. Amen. Parang nang sa ganon ay makadaloy ng maigi, overflow ng maigi ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen. Naisin natin at isurrender natin yung buhay natin. Pangatlo, pwede po kayong magkaroon ng prayer language or speaking in tongues. Ito po yung kasama to sa pagbabaptize in the Holy Spirit. Bibigyan niya tayo ng language, ng prayer language. Ito po yung gagamitin natin sa mga prayers natin, lalo na sa mga emergency prayers. Kung wala na kayong maisip na prayer, mag-pray kayo in tongues. Amen. Sa moments of difficulties, minsan pag parang nalalagay ka na sa corner, di ba? Pero mag-pray po kayo in tongues. Amen. Praise God. Recently, may isang inang nagpe-pray in tongues, no? Kasi may sakit yung anak niya. Sabi, parang hopeless na. Pero yung ina, patuloy po siyang nag-pray in tongues. Alam niya, gumaling yung bata. Very soon, lalabas na siya sa hospital. No? Yung threat sa kanya na kailangang operahan ito, operahan ganyan, gumaling na po siya. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. So, yan po ang gagawin natin ngayon. I will pray for the baptism of the Holy Spirit. I'll pray for the overflow. Ang baptism kasi ibig sabihin nun nakalubog. No, hindi lang nabasa, nakalubog po ang baptism. So, I will pray for the Holy Spirit to overflow sa ating mga buhay ngayon. At ito po ay mangyayari sa mga followers of Jesus. Kung tinanggap mo kanina si Lord, ay maaari kang magkaroon ng overflow of the Holy Spirit. Ang ganda niya, no? Bago ka pa lang, nag-overflow ka na. Thank you, Lord. Yun naman dati ng mga Kristiyano, at ito na lang ang wala sa inyo, di ba?
Ngayon po ay makakapanalangin tayo para magkaroon tayo ng overflow ng Holy Spirit. The power, the wisdom, the help comes from God. Amen. The Holy Spirit of God. Sige, kung ready na po kayo, magpipray po tayo and then I will minister the baptism of the Holy Spirit. Sabihin niyo ang panalangin ito, Ama, sa pangalan ni Jesus, ninanais ko po ang overflow ng Holy Spirit sa buhay ko. Lord, I'm long overdue, Lord. Matagal na po akong Kristiyano, pero wala pa po akong gift na yan, Lord. Wala pa po akong overflow ng Holy Spirit sa buhay ko. Today, Lord, dinidesire ko yan. At Lord, I surrender everything, Lord. Yung mga natitira pang mga bitterness, yung mga sama ng loob, Lord, yung mga pag-iisip na taliwas sa'yo, God, yung mga rebellious thoughts, Lord. Father, I ask for forgiveness. Cleanse me, O God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Think na sabihin niyo, Panginoon, sino-surrender ko na po lahat. Sige, kayo po ang magsasalita. Kayo po ang magsasurrender sa Lord. Okay? I cannot do that. Kayo po ang gagawa niyan at sabihin niyo, Lord, ninanais ko po yung overflow ng Holy Spirit sa aking buhay. And you know, the Lord is so gracious. No? Na bibigay niya sa atin yan. Hindi mahirap kausapin ng Panginoon. Napakagrasyoso po ng ating Panginoon. So kung ready na po kayo, thank you Lord. Taas niyo yung kamay ninyo and I will pray for the overflow of the Holy Spirit sa buhay niyo. Father, in Jesus' name, marami pong salamat for the gift of the Holy Spirit. Thank you Lord for the power, Lord, of the Holy Spirit upon our lives, Lord. Especially at times like this, Lord, sa mga panahon na ganito, kailangan po namin ang kapangyarihan ng banal na Spirito. Thank you, dear Holy Spirit. Lord, and I ask you, Lord, to baptize, Lord. Let the overflow, Lord, come to this people right now, O God. Let there be overflow, Lord. Wala pong problema sa internet, Panginoon. There's nothing impossible with you, Lord. Aabutin mo sila, Panginoon, ng overflow of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Open your mouths. Meron pong mga syllables yan, ilabas nyo. If it's la 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 or ha ha or da da da, ilabas nyo lang po. Let's like, starting lang yan ng parang baby talk. Pero later on, dadami po ng dadami ang mga language, no? And you will have a full Holy Spirit prayer language. Amen? This is the prayer in tongues. Huwag po kayong matakot na gamitin yan kasi it's coming from the Holy Spirit. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, mag-pray po kayo, mag-exercise kayo ng prayers in tongues. It's coming from your belly. Lalabas po yan. Hula masakandaryariala masyabarabara. I praise you, Lord. I thank you, Lord. I bless you, Lord. All the days of my life, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Di ba? Minsan ini-interpret ng Lord sa iyo yun. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So, congratulations sa lahat po na nakatanggap ng overflow of the Holy Spirit sa araw na ito. I'm sure natanggap niyo po yan. So, isulat niyo lang po sa ating chat box or sa ating website. Thank you so much and God bless you. The favor of God is upon you. Tutuloy na po tayo ngayon sa prayer for healing. Meron po mga nagre-request yung mga may sakit, okay? Ngayon po ay pre-tape na po itong gagawin natin. So we are believing that yung time na manunood kayo, next week pa siguro ito or whenever, di ba, ay makakatanggap din kayo ng healing kahit naka-pre-tape na po itong ating program ngayon because meron po ang mga ibang gagawin kaya nag-pre-tape na po ako. Okay, sabi po sa Jeremiah 33 verse 6, Behold, I will bring it to it health and healing, and I will heal them and reveal to them the abundance of prosperity and security. Ngunit, papagalingin ko silang muli. Hahanguin ko sa kahirapan ang Huda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at kasaganaan. Jeremias 33 verse 6. So pangako po ng Diyos yan. At ito po ang matinding pangako ng Panginoon, di ba? Sabi po dito, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat.
So, bawat sugat na tinamo ng Panginoong Hesukristo dun sa krus ng katumbas ito ng mga sakit natin. Kahit yung mga sakit na hindi pa na-imbento, pinagbayaran na ng Lord at in advance payment na niya. So, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa kagalingan. Okay, i-meditate nyo ang verse na to sa unang Pedro, chapter 2, verse 24. Kinote lang niya po yung Isaiah dyan. Sa English po, 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds, you have been healed. Sa pamamagitan ng mga sugat ng ating Panginoon Kristo, pinagaling na tayo. So claim your healing today. Paniwalaan nyo yan. Amen? Meron ka bang mga cancer cells sa katawan mo? Sa pangalan ni Jesus, Lord, we rebuke all these cancer cells in Jesus' name. At Lord, kinukuha po namin, Lord, yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa bawat latay mo, pinagaling mo ang mga sakit na ito sa aming pangkasalukuyan, Panginoon. Meron po ba sa inyo na matamlay ang katawan, parang nangihina, nawawala ng energy na ang mga katawan niyo? In Jesus' name, we speak health to you. Gumaling ka, lumakas ka sa pangalan ni Jesus. Meron po bang parang napilayan, masakit yung mga kasukasuan? In the name of Jesus. Thank you, Lord. We rebuke these pains in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, touch them, O God. Lord, yung mga nakahiga sa banig ng karamdaman, Lord. Touch them, Lord. Yung hindi magalaw ang mga paa, Lord, ang mga kamay, Lord. Bless them, O God. Heal, Lord. Heal, Lord. Lalo na yung mga lingkod mo na may sakit, Panginoon. Touch them, Lord. Lord, through this cyberspace, O God. Let your healing touch come upon them in the name of Jesus. At tinatalian namin lahat ng mga cause ng mga sakit na to sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Sige, magpasalamat kayo sa Panginoon. Tumayo kayo dyan. Palakpakan niyo ang Panginoon. Pasalamat kayo mula sa inyong mga puso. You received your healing today. Thank you, Lord. Tutuloy na po tayo ngayon sa isa pang segment ng ating programa. Iniintay-intay ng marami. Sabi na, huwag niyong aalisin yan, ha? Sabi ko, hindi naman, kasi malaking tulong din po ito sa atin. Ang generous giving. Okay, meron tayong pagkakataon na magtanim sa programang itong Thursday Celebration. Aba, mag-aapat na taon na po tayong nabobroadcast at tuloy-tuloy, no? Thank you, Lord, no? So, ang buti po ng Panginoon, siya nagpa-provide ng lahat ng pangangailangan dito sa studio at sa lahat ng mga kailangan pa natin sa production ng broadcast na ito. 1 Timothy chapter 6, verse 18. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Unang Timoteo, chapter 6, verse 18. Amen. Kailangan daw bukas palad tayo sa pagtulong natin sa ating kapwa or pag-invest natin sa mga gawain ng Diyos. Bakit bukas palad? Kasi lahat naman ng blessings galing din sa Panginoon. So, kailangan sinasambot po natin yan. Parating nakatikom yung palad nyo, paano kayo tatanggap ng blessing? Lumalampas, napupunta dun sa kapitbahay nyo, na nakabukas ang kamay, di ba? Thank you, Lord. So, tayo po'y bukas palad na nagbibigay. Marami pong salamat sa lahat na nag-i-invest dito sa Thursday Celebration. Wala po tong amount na percentage or something. It's just your offering. Yung tithes po natin, dinadala natin yan pag Sunday. Amen? Or ina-advance yun na whatever. Pero dito po, nag-o-offer po tayo para sa program na ito kasi gusto nyo maging kabahagi ng program na ito na lumalaganap sa Luzon, Visayas at Mindanao. Amen. Thank you, Lord. So, ngayong hapon na to, nandito po ang ating mga ways of giving, ng generous giving. Pwede po kayong maghulog sa China Bank. No, online, hanapin niyo po yung The Minister of JCSGO. Ang ating pong account is
0005605, the Minister of JCSGO. Ganun din po sa Metro Bank. You can do this online. Hanapin niyo po yung account natin, the Minister of JCSGO, 473-3473-738326. Okay? Ganun din po, meron tayo sa Union Bank, the Minister of JCSGO, with the account number 000-1500-28-404. At isa po sa pinaka-popular na way of giving natin sa generous giving is through the GCash. Ito po ay sa pangalan ng ating accountant na si Gary Tolentino. Okay? Ang number po is 0915-064-7446. Ulitin ko po, sa GCash, Gary Tolentino, 0915-064-7446 po ay katiwala natin at lahat po ng GCash na yan ay mapupunta dito sa ating Thursday celebration. So thank you so much for partnering with us. Buong puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Salamat din po sa nagpapadala ng stars, di ba? Stars from heaven. Amen. Malaki pong tulong din sa atin yan. Tulong sa atin. Thank you, Lord. Para po sa ating mga announcements, of course, patuloy na po nating ipanalangin ng Israel na sa pagkainan, pag kumakain po kayo, huwag niyo namang kalimutan, Lord bless Israel. Yun lamang po. At Lord bless the Philippines, di ba? Hindi yung, Lord, thank you for this food. Amen. Di ba? Tapos na agad. Mga dalawang sentence lang, may isang sentence, Lord, bless mo ang Israel at ang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. I-mention niyo po ang pangalan na yan, ng bansang yan at bansa natin. Sumama din po kayo sa mga prayer groups o care groups na nananalangin para sa bansang Israel. Amen. Thank you, Lord. So tuloy-tuloy po yung kampanya natin, pagkainan para sa Israel at Pilipinas. Thank you, Lord. And of course, we want to invite you, lalo na po yung mga tumanggap ngayon for the first time sa Panginoon, open invitation to our Sunday and on-site and online celebrations. Reminder po na meron tayong every Sunday, nandoon po yung ating pag-praise and worship, di ba? Buhay na buhay, di ba? Ang ating pong address is Jesus Christ Saves Global Outreach, Sunday on-site celebration, 9 a.m. alas 9 po ng umaga. Ang address natin is 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon. Andali pong hanapin to sa Cubao. 156 15th Avenue, Barangay San Roque, Cubao, Quezon City. So inaanyayahan po namin kayong dumalo. Okay, sa ating celebration sa Sunday. Okay, alas 9 po ng umaga. Kita-kits po tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung ating online celebration. So, kita-kita rin po tayo doon. Pero kung kaya nyo na namang pumunta sa on-site, then halina po kayo dito po sa Cubao. Lalo na po yung mga tumanggap sa Panginoon for the first time kanina. We want to meet you. Gusto namin makadaupang palad po kayo. And of course, sa Thursday, tuloy-tuloy po ang Thursday celebration natin. Maparito ako or wala ako rito, tuloy na tuloy po ang ating Thursday celebration. Kasi mahal na mahal po namin kayo. Nais namin kayo lumago sa ating Panginoon. Amen. So, tayo ng mampu ngayon ay magsasara na sa panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Lord, marami pong salamat, Lord, sa araw na ito na pinagtipon-tipon mo kami, Lord. Salamat po, O Diyos, sa mga bagong pag-asa, Lord, na binibigay mo sa amin. Panginoon, salamat, Lord. Yung nakaraan na, Panginoon, meron kaming bagong pinupuntahan ngayon, Panginoon. Ang aming buhay, Panginoon, ay pagpapalain mo sa bagong taon na ito. Salamat, Lord, na we will mature, we will grow in your favor and blessings. Papalain mo ang bawat pamilya na nakatune in ngayon, Lord. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus.
Amen. Amen. So magkita-kita muli tayo sa susunod na Thursday. God bless you and bye-bye. Magsaya tayo ngayon, pagkabuhay ang ating Panginoon. O magsaya sa piling niya'y sabay-sabay tumalon. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Jesus, wala nang iba. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Tagumpay, pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat o Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. O Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Salamat o Diyos, ikaw ay dakila. Ang tagumpay at pagpapala ay sa'yo lang matatamasa. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama. Kaya't halika na't sumama na, sumamba sa presensya niya. Hindi papipigil sa pagsamba, galak sa aking puso'y nadarama.